So, breaking news mga kababayan ko. Kung kilala nyo si Orly Gutesa, mas madali nyo maintindihan. Kung hindi nyo siya kilala, makinig lang kayo sa akin. Si Orly Gutesa, ang unang witness, okay? Witness testigo na dinala ni Marcoleta sa Senado patungkol sa mali-malitang perang dinideliver di umano sa mga taong pinangalanan, idinawit ni Orly Gutesa at ng mga lumabas na 18 kargador o basurero. Okay? Na kung saan tinukoy nila ang iba't iba o kung sino-sino mga politikong tao na nakatanggap ng pera. Ultimong Pangulo mismo, mga kababayan ko, ay idinadawit sa ganitong klaseng akusasyon. Oh, malinaw tayo dyan ha. At dumaan nga ang paglabas ni Orly Gutesa na naging kasangkapan si Mike Defensor at si Marcoleta. Yan. Okay? At sa pagkakataong yun, nagkaroon ng surprise witness sa Senado habang nagkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Okay? At nagkaroon din ng problema sa pagpapanotaryo dahil dun pa lang nabisto na si Orly Gutesa. Pero dito muna sa ipapakita kong video sa inyo bago ang pag-recant o pagbawi ni Gutesa ng nauna niyang sinumpaang salaysay, eto muna pakinggan nyo. Ano yan, Direk? Sige, pakinggan nyo ha. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Sino yan? Orly Gutesa. Direk, anong connect niyan? Sa ipapakita mo, may connecto. Pakitandaan po, titanim nyo sa utak nyo yung sinabi niyang, the most credible witness ever. Sabi ni Marcoleta, ever. So, ano ang connect? Kaya naman pala tinawag niyang the most credible witness ever si Orly kasi nga naman, boom! Fill in the blanks. Okay? Tuloy natin. Diyan muna yan. Stop mo muna yan natin dyan. Dito na tayo. Ito na po ang breaking news. Pakinggan yung mabuti. Baka malaglag kayo sa kinakaupuan nyo. Yung mga DDS nakikinig dyan, kapit lang. Baka lalo kayong ma-high blood dyan. Sige. Ito na po Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing. Di ba? Doon pa lang mga kaiksena, nagkaroon tayo ng content patungkol sa paglabas ni Orly Gutesa. Anong sabi ko sa inyo nun? Di ba tama ako? Malamang sa malamang, si Defensor at si Marcoleta ang may kakayanan at posibilidad na nasa likod ni Orly. Kita nyo naman, anong sabi niya ulit dito? Anong sabi niya dito? Ulitin natin. Kaya naman pala. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lang. Kaya naman pala Marcoleta, todo ang ganyan mo. Sa rally nyo at pagbuhat mo ng bangko. Ano pa sabi? Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Zaldico at ang dating Speaker, Martin Romualdez. Yon. Okay ka na. Balik tayo ngayon dito sa katarantaduhan nyo. Tita Mel, tira. Kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Kaya naman pala sumunod at naniwala sa inyo si Orly Gutesa ay dahil pinangakuan ng pira
at ng habang buhay na scholarship ng kanyang mga anak. Daming pera, ah. Nasaan ba yung tubo? Di ba? O, ano pa, Direk? O, sige, pakita natin, Tita Mel. O. Nakatutok si Maki Pulido. Ah. Exclusive. Ayan, o. Unang lumabas Naaalala nyo ba? Kaya naman, hindi, mamaya na. Excited ako masyado, eh. O, sige, tuloy natin. sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba nga dyan pa lang mga kababayan ko, doon sa paglabas itong ni Gutesa, di ba, wala man lang betting na nangyari bago iharap sa Blue Ribbon Committee. Automatic, pinasalang ni Marcoleta nang walang pinapaalam na kahit sino. Eh, hindi naman ganon ang batas doon. Boom! Di ba? Wala man lang kahit anong pasintabi. Halatang halata po natin, mga kababayan, na talagang may maitim na balak. Sige, tuloy. Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Oh. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Naku, lalo nyo pinalalakas na walang sala ngayon si Martin Romualdez. Yari kayo dito. Patay kayo, kakasuhan kayo nito. Oh. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Patay ka dyan. Patay ka talaga dyan. Lalo nang walang kawala sa kulungan itong dalawang magkaibigang si Marcoleta at si Mike Defensor. Nako po, todas na. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Naku naman talaga, oh. Galawang DDS talaga. Kita nyo naman yung balak nilang gawin din kay ES Recto, di ba? Magtatanim ng Pocahontas. At ang gagawa ng script sino? Si Jing Paras, tsaka ang nasa likod ay si Solar Boy. Grabe, no? Oh, hindi ba galing kay Daryl Yap yan? Hindi, nagtatanong lang, sino kayong director nila? Kasi hindi naman ako pwedeng ako yan. Di ba? Oh. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Oh. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Nako talaga, ang galing talaga ni Defensor, no? Kaya yung notaryo talaga sumablay sila dun eh. Kaya pinagpipilitan ni Marcoleta yung ganong style ng notaryo daw, na ganun daw talaga. Baka gawain ni Marcoleta yon. Nasaan ba yung tubo? Diba? Kaya alam niya eh. Ganun siguro si Marcoleta, no? Oh. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor. Wow, to supportive si Marcoleta. Yeah, baby! Wow, sana all may taga-ayos pa ng draft, ha? Ay, Marcoleta, safe ka na. Meron pa yan, di ba? Wag mong dahan-dahan lang, napuputol ka eh. Ulitin mo sa paragraph 20. Yeah, baby! Kasi napuputol siya eh. Kaya naman pala. Oh. Na si Mark. Simulang analisin na ron Marcoleta. Oh, uunahan ko na kayo. Siyempre, yung mga DDS, tanga na naman, bobo na naman. Sasabihin nila, oh, may binabasa, oh, may binabasa, oh. Mga bobo! Anong sinabi? Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Anong sinabi sa balita? Idinikta ni Defensor. Oh. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor Oh. na si Mark. Simulang
Ulit. Kulang pala yung ano ko. Yan, dito. Yan. bigang si dating Congressman Mike Defensor. Mm. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Mm. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Malinaw. Bakit binabasa? Para maiwasan ang pagkakaroon ng dagdag bawas sa salaysay at hindi magkaroon ng problema pagdating na sa korte. Nagets? Pero pag DDS ka, may binabasa oh. Sinabi na nga dito, 'di ba Juliet Serra? Sinabi naman. Oh. Tuloy pero may gusto akong basahin na, wait lang ah. Yan. Wait lang, babasahin ko. Kunyari ako si Orly. Ako si Orly Guteza, dating retiradong marino, may asawang at may 4 na anak. Nasa hustong gulang Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan at kasalukuyang nanirahan sa sa ilalim ng panunumpa na nagsasaad ng mga sumusunod. Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinlang ng mga magsalita ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 25, 2025. Ito na, tuloy na natin. Sinusubukan ko lang gayahin yung boses niya. Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Oh. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Galing, no? Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Nako. Simulang nga ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Tingin ko, di natutulog tong abogadon to. Boom! Bakit naman? Hindi to natulog nung ginawa yung ano ni Orly Guteza, na notaryo. Malamang ano to, maraming kaso. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Juliet Serra, no? Di ba, door budget? Abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sinasalti ko at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Grabe, no? Ayon sa kanya, Bugs Overload, Jeffria Beans at Josie Rivera, Baby Gaid at Monching Sago. Diba? Oh. Ayon sa kanila, kay Guteza, narinig daw niya na para bang okay na yung dalawa, si Marcoleta at si Defensor, na 150 million ang kanilang makukuha. Hindi yun lang kay Guteza,
Doon sa dalawang mag-best friend na nasa kulungan ngayon. Kumbaga, tiba-tiba sila. Paldo, 150 million to. Pag nagawa natin to, wow, ito lupit talaga, oh. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Oh, kita mo na? Di ba? Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Hunggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Yan! Diyan na pumapasok yun, mga kaiksena. Kaya, di ba, mahalata mo talaga siya nun, dun sa affidavit na yun, na hindi talaga sa kanya na ginawa lang. Kaya nga, basahin mo lang, di ba? Laging sinasabi talaga at pinagdidiinan ni Marcoleta Basahin mo lang, basahin mo lang. Huwag kang liliko. Putol nga, paano liliko? Naputol na siya Yeah, baby. Di ba? Kami ay nagdala ng malita na may kasamang at si former putol na siya Pakiulit mo. Ulitin mo. Page 20. Huwag kang magmamadali. Dahan-dahan. Nagmamadali ka Ulitin mo. Page 20. Putol na siya Yeah, baby. Diba? Ayan Ito yung part na yan. Ito yung eksena na yan Oh. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, Oh, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Binigyan ba? Bistado, mga loko-loko. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Marag na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor. Okay nagamit ka na di ba? Paano nga siya kukontakin? Dahil doon pala sa notaryo nagka-problema na, nagkandaleche-leche na sila doon. Kaya ang solusyon para magkaroon ng corroboration, di ba? Naglabas na si Mike Defensor ng 18 kargador. Safe ka na. Yeah, baby. Dapat yan nasabihin kay Marcoleta, ni Jinggoy. Safe ba tayo? Di ba, Jasmine M. Official? Nakakalo. Sarot sa mga bagong pasok mag-like na kayo kung anyo masawi sa pag-ibig. Tuloy natin. At Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Patay. Siya ba yung tsura ng dalawa? Mapapa? Yeah, baby. Mapapaulala sa kulungan. Yeah, baby. Mapapaulala. Mapapaulala sa kulungan. Di mo
ang itsura ng dalawa. Di mo mapinta yung itsura ni Marcoleta eh. Di mo alam kung natatawang namamagang mukha eh. Ay, tira ba si tira ba si Defensor? Parang kulang sa bembang. Ay, nako, ang saya-saya nyo talaga, mga hindot kayo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Di ba? Wait lang dali natin. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Nako, kaya yung mga natitira pang mga kargador, mga maleta boys dyan, mag-isip-isip kayo. Yung inyong mga funder o inyong mga tawag dito, kung naman tawag sa mga yan, nakakulong na. Hindi pwedeng gumalaw yung nag-utos kila Defensor o kung sino man nasa likod pa nila Marcoleta at Defensor, hindi na pwedeng gumalaw para sa inyo. Mahalata sila lalo. Kaya malamang sa malamang, pababayaan na kayo niyan. Si Baligod, sasagutin kayo ni Baligod, inang yan. Di ba? Malamang sa malamang, yung nasa likod ngayon na gumagalaw para kay Baligod, isa lang yan. Di ba? Direct another cousin pag mapatunayan na talaga sila ang gumawa ng script. Nako, sa tingin mo ba hindi pa malinaw yan? Malinaw yan, tingnan mo. Feeling ko may susunod pang mga maleta boys na aatras dyan. Tulad niya kasi, tingnan mo, nadiin na lalo Isipin nyo, mismong si Gutesa na ang nagsalita. Siya ang unang nagpasimula ng script nila. Kaya duktong-duktong yan, di ba? Ngayon, bumawi na to. Wala nang sense at saysay pa yung magiging testimonya nung the rest na 18 dahil nga, dun pa lang sa una na ginawa nilang pundasyon ng kwento, durug na. Gets? Yeah, baby. Yeah, baby. Diba? Namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. At hindi pa tayo dyan magtatapos. Bakit, Derek? Meron lang tayong idadagdag pa. I-search ko lang ngayon Yan. Para mas madagdagan ang ating refreshment sa mga nangyari. Bato de la Rosa. Ang dami naman niya. De la Rosa kay Gutesa Marines. Asa na ba yun? Wait lang Hanapin natin. May video yun Ano ba to? Wait lang Master Sergeant Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Marines. Meron kang nabanggit kanina Marines! na nag-deliver ka ng pera. Hindi yan. Hinahanap ko pa. Yung papuri niya. Asa na ba yun? Wait lang. Hanapin ko Ito. Yan. Ito na. Para ma-recall tayo. Sa part na Blue Ribbon Committee hearing. Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingi? Yan. De la Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa.
Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Robin, baril daw. Wah! Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Natatawa na lang ako, nasisiyan ako sa mga katarantaduhan ng mga DDS. Talaga, isa-isa talaga sila gumuguho. Isa pa. Wah. Wah. Hayop ka ba to? Hina ka. Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan. Wah. Yan ang Marine. Paano si Bato? Takbo, atago. Yan ang duwag. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Your Honor. Marines! Marine! Talagang Wah! Marines! Ending tumbling. Binawi. Ano bang kanta yung Tagalog na ano? Ayun, Kastilyong Buhangin, di ba? Gumuhong Kastilyong Buhangin. Naiisip ko yung mga nagiging ng mga DDS ngayon nila, di ba? Siguro sa isip-isip nito mga to, ang buhay natin ito, kakadalitsi-litsi na tayo. Di ba? Ay, nako. talagang kaya tulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Your Honor. Marines! Wah! Marines! Tapos yung nagsalita niya, nagtatago. Come on, Mr. Trillanes! Make my day! Hayop ka ba to? Nire-recall ko lang sa inyo. Oo. Ang bato naging buhangin. Talagang Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines? kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? Alam nyo kung anong ano dyan? Ha? Kita mo mga kaiksena, ugali pa lang ni Marcoleta, oh. Ngayon talaga mga nagtutugma ang mga nangyari. Biruin mo, bumunot ka na. 'Di ba? Gusto ni Marcoleta, ibalik mo tsaka ka bumunot. Anong tawag doon? 'Di ba pandaraya? Boom! 'Di ba? At kung talagang magiging Marines ka ba to, magiging Marines ka. Paano ka nga magiging Marines? Bading ka. Boom! 'Di ba? Nagtatago ka ng hindot kay. Tapos sabihin mo, gusto mo maging Marines? Kaya hindi pinahintulot na maging Marines ka kasi bading ka. Ito naman si Marcoleta, sulsol, nagpapakita talaga kung gaano kadumi ang pagkatao ni Marcoleta. Pati na lang yung pagbunot, gusto pa dayain pa. Hindi mandaraya o ano? Safe ka na. Yeah, baby!
mapapaulala sa kulungan. Yeah, baby! Okay? Are you happy now? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. Oh, narinig mo, Marcoleta, mandaraya ka talaga eh. 'Di ba? Diyan mo makikita ang tao pagka meron talagang dugo ng pandaraya. Ko naman, oo. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa... Oh, okay na. So maliwanag tayo mga ka-eksena na literal sa breaking news na pinakita ko sa inyo, binawi na ni Orly Gutesa ang naunang salaysay at syempre doon po sinabi na siya ay inalok ng pera at ng scholarship ng mga anak niya para sumunod sa pinag-utos ni Mike Defensor na script at ginawan pa at inayos pa yung draft ni Marcoleta at sa paglabas ni Orly Gutesa kasama si Marcoleta sa Senado sa Blue Ribbon Committee. So ano, mga didilis, kaya pa? Okay, ano pang niantay nyo? Next topic tayo. O, type action. Let's go sa go.